Hello! Ayan, may panibago na naman tayong babasahin at may panibago na naman tayong kanta. Ayan, tungkol nga sa kanta, yung kanta na yun, bago ko yung mabuo, binabasa ko muna yung buong chapter. Ayan, kasi doon po ako kumukuha ng lyrics. Pero yung lyrics na yun, hindi po yung kung ano yung nakasulat sa buong chapter. Kumukuha lang po ako doon ng ilan Bible verse. Tapos, kung ano yung reflection sa akin, dinadagdag ko, ginagawa ko doon sa lyrics. Pero, madami po kasi ako nakukuhang aral sa binabasa ko, pero hindi ko po yung lahat nilalagay doon. Ayan, kung ano lang po yung dapat, kung ano yung dapat ilagay sa kanta para bumagay sa kanta. Kaya yon at kinakanta ko po yon, no, nandoon yung boses ko, pero pag ine-edit ko na, binabago ko po yung boses, ayan, no, kasi nga, pangit po yung boses ko, at nilalagyan ko po yan ng instrument. Kaya yun. Kaya yung kanta na naririnig nyo, meron pa rin po yung puso, no, yung lyrics, ayan. Tapos, syempre, hindi yung magiging kanta kung hindi ko sasabayan. Pero yun lang, binabago nga lang yung boses. Kaya yun, pero ang pinakamaganda dito, yung aral na makukuha natin. Kaya yan, no, sa verse 1, makikita natin dito ang sabi, ang Diyos ang namumuno ng pulong sa kalangitan. Sa pulong ng mga Diyos, ganito ang kapasyahan. Ayan, no, kung mapapansin po natin, no, sa verse 1, nakalagay, ang Diyos ang namumuno, no? Big letter po yung D. At sabi nga sa next, sa pulong ng mga Diyos, no, small letter na po yung D. Ayan. Ang ating nga po, ang Diyos natin na dakila, ang siyang namumuno sa kapulungan sa kalangitan. At sabi nga no, sa verse 2, dapat ninyong itigil na paghatol na hindi tama, tumigil na ng paghatol sa panig sa masasama. Ayan, no, yun nga po kasi dito, ipinapakita dito sa babasahin natin na nung binigyan ka ng authority ng Diyos, no, na humatol ka, pero yung binigay ni God sa'yo na yon, hindi mo ginagamit sa tama. Kaya yun. Kaya ito, sabing ganon, sa verse 2, dapat ninyong itigil na paghatol na hindi tama. Tumigil na ng paghatol na panig sa masasama. At verse 3, bigyan ninyo ng katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Verse 4, ang marapat na tulungan ang mahina at mahirap. Sa kamay ng masasama sila'y dapat na iligtas. Amen. No, sana nga po, no, ganun ang mangyari. Lalo na sa panahon natin. Ayan. Yun yung sinabi ni God ng ating Diyos na may nabanggit nga rito na ang Diyos ang namumuno ng pulong sa kalangitan. Sa pulong ng mga Diyos, ganito ang kapasyahan, no? Binanggit dito na Diyos, no? Tinawag lang sila ng ating Diyos na dakila na Diyos ang mga binigay niyang otoridad na humatol. Ayan, pero hindi ibig sabihin Diyos na, no? Diyos na sila. May kapangyarihan na sila, no? May kapangyarihan na sila gumawa ng langit at lupa. Hindi po 'yon, no? Kumbaga, binigyan lang sila ng otoridad ng Diyos na humatol. Ayan. Kumbaga, 'di ba, judge ka, 'di ba? So, kailangan mong hatulan, 'di ba? Ang masama at ang mabuti. So, syempre, binigyan ka ng authority ni God, no? Syempre, kailangan mong ipanalo ang tama. Kaya yon. Sabi nga dito sa verse 5, anong pagkamangmang? Sabi gano'n, no? Kasi po masyadong malalim po itong sa mga Tagalog, pero kasi mas maganda. Ayan, meron din po kong English na Bible, pero sa Tagalog po ako mas madalas magbasa. Sabi gano'n, anong pagkamangmang ninyo, wala kayong nalalaman? Sa gitna ng kadiliman, doon kayo nananahan? At sa ibabaw ng daigdig ay wala ng katarungan. Kaya yun, sabi nga po dito na, kasi kung sa binabasa natin, no, at ipopokus natin yung isip natin dito, sinasabi rito ng Diyos na parang wala ng hustisya. Alam mo yun, binigyan ng authority ng Diyos na humatol sa masama at bigyan ng katarungan ang nangangailangan. Kaya yung, pero sabi nga rito, anong kamangmangan ninyo, wala kayong nalalaman. Sa totoo lang, meron naman talagang nalalaman. Pero, ang sabi nga rito,
Sa gitna ng kadiliman doon kayo nananahan. Kaya yun, di ba? Sa panahon natin ngayon, um, madami ang hindi nakakatanggap ng hustisya. Kaya yun. At may mga nagsasabi na ang hustisya ay para lang sa mayaman. Kaya yun. At kaya nga yun, pero ganun pa man, darating naman ang tamang panahon na ang Diyos naman ang hahatol sa kanila sa mga binigyan ng ating Diyos ng otoridad na humatol sa tama at mali. Hindi man nila nagampanan ng tama, no? Hindi man nakamit ang hustisya, pero darating ang panahon, ang Diyos naman ang hahatol sa kanila. Sabi nga rito sa 6 at 7, ang sabi ko kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y basahin na lang ninyo yan kasi baka mawala yung video ko. Ayan. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. Kaya yun. 'Di ba? Binigyan ng otoridad o halimbawa tayo, 'di ba? Tayo ay mga judge, 'di ba? Binigyan tayo ng otoridad ng ating Panginoon, no? Binigyan tayo ng kapangyarihan, no? Pero hindi kapangyarihan na makagawa ka ng langit at lupa. Ang kapangyarihan na yun hindi yung katulad ng sa ating dakilang Diyos. Ayan. At yun na nga, no, kahit sabihin mo may kapangyarihan ka na, 'di ba? Darating ang panahon, no, na mawawala ka rin naman, hindi ka katulad ng Diyos. Kasi may makikita kasi dito, 'di ba? May Diyos. Ayan, pero ito ay ginamit lamang ng ating dakilang Diyos. Natawagin Diyos ang mga binigyan niya ng otoridad na humatol dito sa lupa. Kaya 'yon. Pero sa bandang 8, sabi nga rito, O Diyos, ikaw ay bumangon at daigdig pagharian. Ang lahat ng mga bansa ay hawak ng iyong kamay. Amen. Ilan bansa kaya ang nasa ganitong sitwasyon, 'di ba? Hindi natin alam, no? Kahit ganun pa man, sa totoo lang, medyo nasa siya, sabi ko, kaya gagawa ko kaya to ng video kasi parang medyo napapanahon siya ngayon, 'di ba? So, kaya kahit anong bansa pa yan, 'di ba? Hindi man makatanggap ng hustisya, pero darating ang tamang panahon. Ayan, ang Diyos ang mamamahala. Ayan, at ang hindi sumunod sa tamang proseso, ayan, ang Diyos na po ang bahala sa kanila. Kaya yun, no, yun lang naman, napakaganda ng binasa natin, no, malinaw siya at hindi siya malabo kung iisipin. Na ang sabi nga dito, no, uulitin natin, sabi nga sa verse 2, dapat ninyong itigil na paghatol na hindi tama. Ayan, no, kasi ikaw, 'di ba, binigyan ka ng otoridad ng ating Diyos na humatol. Syempre, gawin mo kung ano yung tama, 'di ba? Huwag kang magpapadala na hindi porke katulad sa kanta na, 'di ba, ang hustisya ay para lang sa mayaman, no? Huwag natin sundin 'yon. At sabi naman dito sa 3, bigyan ninyo ng katarungan ang mahihina. Bigyan ninyo ng katarungan ang mahina at ulila. At huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Amen. 'Di ba? Sino ba ang kailangan na tulungan? Sino ba ang nangangailangan ng tulong? 'Di ba? Ang mga mahihirap, yung mga may pagdurusa. Amen, no? Kaya ganun, kailangan natin ng katarungan. At sabi naman dito sa verse 4, ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap sa kamay ng masasama, sila'y dapat na iligtas. Amen. Kaya yun, sa panahon natin ngayon na pag nasa ganito tayong sitwasyon, 'di ba? Kanino ba tayo umaasa? 'Di ba sa merong otoridad na pinagkalooban ng Diyos. Ayan, no? Sila dapat ang unang tumulong sa atin para makamit natin ang hustisya. Pero kung hindi man yan, dahil nga nandito tayo sa mundo na puro kasamaan, wag tayo mag-alala kasi nandiyan ang Diyos dahil ang Diyos ang ating tagumpay. Amen? Kaya yun. Kaya ito na yung ating kanta. Pakinggan po natin.
mga kamay, nakasalalay ang iyong pag-iingat sa bawat bansang naghihirap. Hindi man matagpuan ang kalayaan